Hello mga kasari, kumusta po? Sana okay lang po tayong lahat. So, for today's video guys, gusto ko lang ibahagi dahil nga ito talagang pag ganito, pag mayroon tayong tindahan, din talaga natin maiwasan na may biglang nagsulputan dito, may biglang nagtayo ng tindahan dito sa harap or sa likod or sa kaliwa, sa kanan o kaya dito sa tabi mismo ng tindahan natin. Hindi talaga natin maiwasan yun. Mayroon talagang biglang magsulputan. At ano ba ang mga dapat natin gawin, no? Kaya ito guys, babahagi ko lang yung mga ginagawa ko para sa ganon makabinta pa rin tayo, no? Kaya ito nga guys, may nagtanong sa video ko, no? Kaya maraming salamat sa iyo kasari, no? Sa inyong katanungan at sana masagot ko to ng maayos, no? Kasi ito ay biglaan lang. Kasi kung ano lang yung ginagawa ko dito, base lang to sa aking experience, kung anong ginawa ko, yun lang din ang isi-share ko sa inyo, no? Kaya ito, kasi di naman talaga tayo magaling about dito talaga, kung ano lang yung nalalaman ko about dito sa aking tindahan. So, yun lang ang aking ibabahagi. At ito nga yung katanungan ni Kasari. Sabi nga niya guys, sad ako kasi may bagong nagpatayo ng tindahan sa tabi namin. Sa kabila mayroong din tindahan, napagitnaan ako. Halos wala nang bumibili sa akin. Minsan mayroong bibili pero hinaharang pa ng kabila. Ano kaya ang pwede kong gawin? Yun ang katanungan ng ating isang kasari, no? Kaya, ayan, maraming salamat sa katanungan mo, kasari, dahil yan, nakaisip tayo ng next content natin. So, ito nga ang kanyang katanungan, no? Talagang nakakalungkot. Kaya ramdam kita kasari kung ano yung naramdaman mo ngayon. So, naranasan ko din naman yan dati. Kaya ito, ibabahagi ko lang yung mga ginagawa kong diskarte, no, para kahit paano ay makabinta pa rin tayo kahit maraming kakompetensya dito sa ating lugar, no. Kasi di naman talaga maiwasan na may biglang magtayuan. So, di naman natin pwedeng sabihin na, uy, wag kang magtayo, may tindahan na ako, no. So, di naman natin pwedeng sabihin ng gano'n kasi lahat naman tayo ay may karapatan magtayo ng negosyo, no. Sa hirap kasi ng buhay ngayon, kaya nag-iisip siya na pwede niyang pagkakitaan siguro na dito lang sa bahay para makasama pamilya niya, no, kahit paano ay mayroon siyang mapaglibangan. Natural lang yan na una na maramdaman natin na malulungkot tayo kasi nga yan na baka mabawasan yung customer natin, mabawasan yung binta natin, no? Natural lang talaga yun. So, ano ba dapat gawin natin, no? Kasi napagitnaan na nga ang kanyang tindahan. At ang problema pa ni Kasari, guys, dahil pag may bumili sa kanya, papunta pa lang sa kanya, hinaharang na ng kabila. So, ano masasabi nyo dyan, guys? No? Dapat bigyan din natin ng kalayaan yung customer kung saan nila gusto bumili. Hindi porket customer mo yon ng una, so gusto mo sa'yo na bibili. Siyempre, hahanap din yung customer. Gusto din nila doon bumili sa kabila. Pabayaan na lang natin yun, no? Kasi kawawa din naman yung tindahan nito ni Kasari, no, pag gano'n na hinaharangan yung kanyang tindahan, so di na makapunta sa kanya. Basta ang gawin mo lang, Kasari, focus ka sa lang tindahan mo, hayaan mo na yung mga gano'n, no, kasi wala rin man magandang patutuhan yung gano'n. Basta nagtatrabaho ka lang ng marangal, nakikita naman ng Diyos kung ano yung mga ginagawa mo. At ngayon nga nag-worry ka kasi may nagtayo na naman na bagong tindahan sa lugar niyo, no. Kaya ang masasabi ko lang, Kasari, pag ganun, unang-una talaga, no, wag na wag mong stressin yung sarili mo, no? Kasi pag ganun, marami kang iniisip, pabayaan mo na yung tindahan mo, di mo na siya maasikaso. So, wala pa naman ibang mag-intindi diyan sa tindahan natin, kundi tayo lang. Kaya dapat talaga, ituon lang natin ang isip natin sa ating tindahan kung ano yung pwede pa nating idagdag. Pero siyempre yung idagdag din natin yung mabilis mabinta para sa ganun, mabilis natin may i-rolling kaagad yung mga yung binta sa ating tindahan, no? Dapat ganun lang, wag tayong dagdag ng dagdag, hindi naman hinahanap, wag ganun. Basta mag-focus tayo sa mga, kasi customer kasi yung isipin natin dito eh, kaya tayo nagtayo, yung anong hanap lagi ni customer, no? Doon tayo magpo-focus. Kasi ganun lang ang ginagawa ko, Kasari, no? Kasi yung tindahan ko din, Kasari, no, dito sa lugar namin ay parang napagitnaan din. May mga tindahan din dun sa unahan, no.
tapos dito. Basta ang gawin mo lang kung ano yung hanap ni customer sa'yo kasi customer pa rin naman ang masusunod kung saan nila gustong bumili, no? Halimbawa, basta kumpletuhin mo lang yung mga paninda mo. Halimbawa sa umaga kung anong hinahanap ni customer sa'yo, yun lagi ang tandaan mo, isulat mo kung makalimutan mo. Basta tandaan mo lagi yung mga hinahanap nila, no? Para sa ganun, mamili ka, idagdag mo. So, sa umaga, tanghali, gabi, kung ano yung laging hinahanap sa'yo, yun ang lagi mong ipopokus. Para sa ganun na alam ni customer na mayroon kang paninda nito na laging mayroon ka. So, diyan na sa'yo bibili. Ganun lang ang gagawin natin kasi ang ginawa ko lang guys ay yan nga, no, kung ano yung hanap ni customer, mas dinagdagan ko pag ako'y mamili. So, kung yung hindi naman masyado, siyempre magtinda rin tayo, no, para sa ganun, hindi na makawala si customer, no, hindi na pupunta sa ibang tindahan. Kung ano yung hanap ni customer, kung hindi naman masyado mabinta, pwede lang tayo bumili ng pailan-ilan piraso lang. So, kung mabinta naman sa tindahan mo, pwede mo yan dagdagan pa ng medyo dagdagan ng stock, no, para sa ganun, dyan na bibili sa'yo, no. Kasi alam ni customer na kumpleto ka kaya didiretso na yan sa tindahan mo guys, no. Yan ang technique para sa ganun makabinta ka pa rin kahit marami kayong kakompetensya. Basta huwag kang magpapadala sa stress, no. Focus mo lang yung isip mo sa inyong tindahan. Para sa ganun productive yung isip natin, yung ating tindahan, maganda ang kinalabasan, no, na magdagdag pa tayo kung ano pang pwede nating idagdag. Ganun lang ang gagawin natin guys. Pero panatilihin natin na maganda yung ating tindahan tingnan, na malinis, maayos. Nalulungkot ka kasari, okay lang yan. Sa umpisa lang yan. Masasanay ka din, no? Katulad sa akin dito, no? Umpisa lang yan na natural lang na ganun maramdaman natin na mababawasan tayo na tumamlay yung ating tindahan dahil nga mayroon nagsitayuan. Okay lang yung kasi gumagawa din sila ng paraan para mayroon silang pagkakitaan. At yun nga, kaya pabayaan na lang natin may magsitayuan na tindahan. So, iba-iba naman tayo kasi ng diskarte. Basta yung depende naman yan sa diskarte. Kung magaling ka dumiskarte o makakabinta ka pa rin. Basta magtrabaho lang tayo, wag tayong manira sa kapwa, no? Para sa ganun, lalo tayong ibibless ni Lord, no? Kasi nakakita naman niya tayo. At syempre, lagi tayong magdasal din para sa ganun, bigyan tayo ng maraming pang mga customer. Lang kasari ang ginagawa ko, no? Yung humarang sa tindahan mo, wag mo na lang pansinin yun. Wala din magandang may dudulot yan, maniwala ka, no? Kasi hindi siya patas kung lumaban, no? Kaya, yan, basta ang gawin mo lang, mag-focus ka lang sa tindahan mo, lalo mo pang pagandahin. Huwag mo nang isipin yung mga nakaka-stress kasi lalo ka lang malulugmok, lalo lang mapabayaan mo kasi yung tindahan mo pag mag-isip ka pa ng alalahanin, no? Kaya ang gagawin lang natin, mag-focus tayo sa ating tindahan at kailangan masaya lang tayo sa ating mga ginagawa at pabayaan lang natin kung may magsitayuan na tindahan kasi gusto lang din nila mabuhay. Naghanap lang din sila ng paraan para mayroon silang pagkakitaan. Basta, ang malaga ay naman ay nakakabinta ka pa rin at nakakasurvive pa rin tayo sa ating mga bayarin. Kaya, yun lang kasari masasabi ko, no? Basta, ang gawin mo, huwag mong babaan ng price yung paninda mo, kung ano yung mga presyo mo lang, huwag mong babaan kasi pag babaan mo pa, alam mo naman natin kung magkano lang ang patong natin, di ba? 10%, 15%, 20%. Kung babaan mo pa, talagang walang mangyayari. Kailangan mayroon ka pa rin tutubuin kahit sabihin natin mas mura sa kanila. So, ikaw ay kung bayad ka pa ng renta, ng tax, no? Mas maganda kasi na lisensyado din ang ating tindahan para malinis at maayos, no? Walang masabi din, no? Kaya yan, nagbabayad ka pa ng tax. Kaya dapat may tutubuin ka pa rin, no? Hayaan mo lang sila na mababa yung presyo nila kasi pag ganun, may tendency na hindi lalago ang kanilang tindahan kasi masyadong bagsak presyo sila kung mag-price, wala nang kung may pa silang binayaran na tao, so wala din mangyayari, no? Kaya kung ano yung presyo mo, yun lang, ganun din kasi ang ginagawa ko guys, kung ano yung presyo ko, yun lang, hindi ko na binababaan, no? Kasi para sa ganun, dadami yung ating mga paninda at lalo pang lalago ang ating munting puhunan. Kaya yun lang guys, no? Yun lang masasabi ko. Sana may napulot ng konting idea, no? Yun lang ang ginagawa ko dito sa aking tindahan. Nakadepende na lang kung
pwede mong i-apply sa tindahan mo or nasa sayo, ikaw pa rin ang masusunod. No? Kaya maraming salamat sa mga nanonood at kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-like, subscribe. God bless us all. More sales po sa ating lahat.